Ganito ang buhay namin sa abroad. Kailangan talaga naming pag-ingatan o triple na pag-iingat sa aming pagtatrabaho para meron po kaming maipapadala buwan-buwan sa aming pamilya sa Pilipinas. Yo, what's up mga buddy? Ito yung buhay namin dito sa abroad, lalo na dito sa South Korea. Bilang isang factory worker, pagod man at hirap ang aming haharapin, ito'y aming kakayanin para lang sa pangarap na gusto nating buuhin, lalong-lalo na sa pamilya. At alam naman natin na ang lahat ay meron ding katapusan, kaya mga buddy, ingat po kayo palagi dito sa bansang South Korea sa pagtatrabaho sa araw-araw. Hello, what's up mga buddy? Ito pala yung aming trabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker. At ang pinakikita ko ngayon sa inyong mga buddy, ito po yung crane na tinatawag namin dito sa South Korea. Ganitong crane po ang aming ginagawa dito sa bansang South Korea bilang isang factory worker. Isa po pala akong welder ngayon dito sa bansang South Korea bilang isang factory worker. At hindi pala ako nag-aral sa Pilipinas sa TISDA para magiging isang welder. Kasi dito sa South Korea mga buddy, kahit wala kang alam sa mga trabaho bilang isang factory worker, ay pwede po kayo matanggap o mag-apply sa South Korea bilang isang factory worker. Basta ang importante ay may pasa nyo ang EPS TOPIK exam at maging fit to work kayo sa inyong physical fit. So ganito ang mga proseso mga buddy kung paano ilagay ang mga crane sa taas ng company o pagkabit mga buddy. Grabe mga buddy, oh. Naglalakad lang sa ano. Grabe. Wala yung belt. Beam lang yan. Nilalakad. Minsan ko na rin yan naranasan mga buddy nang umakyat at naglalakad sa mga ganyang beam. At nakailang bisis na rin po ako makabalik-balik sa paglagay at pagkabit ng crane, at ganyan yung proseso nakin noon mga buddy kasama mga Koreano at ibang mga Pilipino. At habang tumatagal mga buddy sa pag-aakyat ko kasama mga Koreano at ibang mga Pilipino, naisipan ko mga buddy ang sitwasyon kung paano malaglag ako, paano yung mga pamilya ko, paano yung mga anak ko darating na panahon na hindi nila ako makikita. So alam naman natin mga buddy, pag ganyan kataas, pag nahulog ka, surtihan lang talaga. Oo, buhay ka, pero iwan ko lang, angol ka naman. Pero, yung ginagawa namin. So ganito ang proseso mga buddy kung paano buuin ang crane sa paglagay ng mga pipe, channel at iba pang mga bakal mga buddy sa pagkabit. Transfer nila yung crane mga buddy. Yan. Crane po yung ginagawa namin dito. Weldingan. Kaya nung isang araw mga buddy, nung tinawag ako ng aming manager na kailangan daw naming maglabas at magkabit ng crane tulad ng ganyang mga trabaho. At dahil nga naisipan ko yung pamilya ko na naiwan sa Pilipinas, paano na kung sakaling simba ko lang, palayo naman na madisgrasya tayo sa ganyang kataas. Kaya nung time na yun, sabi ko sa manager kong Koreano, ayaw ko nang umulit umakyat dahil kawawa naman yung pamilya ko at mga bata pa yung mga anak ko. Kaya sa totoo lang, napakahirap pong maghanap ng pira dito sa bansang Korea. Yun. Ilipat lang pala ito mga buddy doon. Bali yung dalawang double naka sa harap. Kaya nung sinabi ko sa manager kong Koreano na ayaw ko nang umulit umakyat o maglabas o sumama sa pagkabit ng crane, at ang sagot niya, pilit pa rin niya akong pinilit na lumabas at sasama. Pero talagang ayaw ko na mga buddy. Pag tayo mga IPS dito sa South Korea, pag nakitaan natin yung trabaho natin na napakadelikado, wala pong nagawa yung aming company kasi ayaw ko talaga mga buddy. Kung gusto niyo akong pinilitin, aalis ako. Ganyan yung forma pag nakikabit na mga buddy, no? Out na namin yun, alas 5. Doon, daming crane, oh. Crane lahat kasi crane yung ginagawa namin. Mayroon pang bago doon. Kaya sa lahat ng mga IPS at OFW, salute po sa inyo at mag-ingat po kayo palagi para sa pamilya nyo.